Natuwa ang lahat ng taga-nayon nang umuwi ang anak na dalaga nina Aling Josefa at Mang Kanor na si Joan. Matagal nang nanatili ang dalaga sa Maynila dahil sa nasabing syudad ito nag-aaral. Nakapagtapos din naman ang dalaga at balak mag-apply ng trabaho sa City Hall sa bayan. Matagal siyang naglagi sa Maynila kaya nais niyang sa probinsya na magtrabaho para naman hindi na malayo sa lupang kanyang sinilangan. Noong malaman ng mag-asawang Josepa at Kanor ang araw at oras ng pagdating ng kanilang anak, ay sinalubong nila ito sa terminal. Kahit pa marami silang pinagkakaabalahan sa buhay, wala pa rin mas mahalaga pang kaganapan kaysa sa pag-uwi ng kanilang anak. Natutuwa rin sila dahil natupad na ang pangarap nito na makapag-aral at makapagtapos ng kolehiyo. Lalo pa silang natuwa noong sinabi nito na nais din na sa probinsya nila maghanap ng mapapasukang trabaho para magkakasama na silang tatlo. Puno ng kasabikang hinihintay nila na makalapit ang dalaga sa kanilang kinauupuan. "Nanay! Tatay! Nandito na po ako!" Tili ni Joan sabay yakap sa kanyang mga magulang. Nagtinginan ang mga tao sa terminal nang makita ang masaya nilang pagkayakapan. "Anak! Salamat naman at dumating ka na. Ang tagal kitang pinangarap na makauwi na rito. Namimiss na kita." Mangiyak-ngiyak na sambit ng ginang. Ilang beses niyang pinagmasdan ang kanyang anak. Kinakabisado kung iyon pa ba ang mukha nito noong umalis hanggang sa muli nilang pagkikita sa ngayon. "Opo, inay. Inagahan ko po talaga ang biyahe para masundo niyo ako. Ako din naman po. Namimiss ko na kayo ng sobra. Ano, kumusta po kayo dito? Mukhang hiyang kayo ni tatay na wala ako. Nananaba kayo pareho eh." Magiliw na wika ng anak. Hindi maiwasang mapangiti ng ginang. "Sus, kahit naman gabi ka na dumating, susunduin ka pa rin namin. Tsaka, dati naman na ako mataba. Para namang pumayat ako kahit kailan. Wala na yata akong pag-asa pa doon, anak." Aniya na lumiliyad-liyad pa, kaya't nagkatawanan silang tatlo. "Ay, teka lang po pala, ibababa ko pa ang mga bagahe ko." Natatarantang sigaw ng dalaga. Noong maalalang aalis din kaagad, ang bus na kanina lang ay binabaan niya. "Ito ba ang mga dala mo, anak? Parang ang dami naman yata, tapos ang bibigat pa. Paano mo ito nadala sa loob ng bus?" Tanong ng ama habang tinutulungan siya nitong ibaba ang mga bagahe. Tumango si Joan bilang tugon. "Opo, itay, iyan ang mga dala ko. Madali lang naman po maghanap ng mauutusan sa pagbubuhat sa terminal. Nag-taxi lang ako. Tapos pagkababa sa taxi, may mga porter na doon na siyang nagsakay niyan. Tapos yung sa may bandang dulo, mga pasalubong po ni auntie para sa inyo. Pasensya na raw dahil hindi mo na siya makakapagbakasyon sa atin." Paliwanag pa nito. "Nako, ang bait naman ni Marisa at pinadalan pa talaga kami ng mga pasalubong. Talagang hindi niya kami nakakalimutan. Hayaan mo, paghahandaan natin ang pagpunta niya rito." Tuwang sambit naman ang kanyang ama. "Kahapon po namin pinamilihan, itay. Mas marami nga lang dyan yung para kay nanay. Karamihan ay gamit sa pagluluto. Mga hulmahan para sa hotcake, tsaka steamer." Natuwa si Aling Josepa nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Kaagad na tinanggap ang plastik at sinilip ang laman. Hindi maipagkakaila ang saya sa mukha ng ginang. Dahil mahilig din talaga ito magluto ng mga kakanin. Sa katunayan, sa dahan-dahan na pagsisikap, ang kinikita niya sa kakanin ang nagagamit nila para maitaguyod ang pag-aaral ng kanilang nag-iisang anak. Sa madaling sabi, iyon ang kanilang kabuhayan. "Naku, magagamit ko ang mga ito. Salamat. Mamaya, pag uwi natin, susubukan kong gamitin ang mga ibinigay ni Marisa."
Sabik niyang wika habang sinisilip ang mga pasalubong. Inakbayan naman siya ni Mang Kanor sa katumikin. Ako ang unang titikim ha? Hindi ba ako naman talaga ang hurado sa lahat ng mga niluluto mo? Wika nito sabay taas baba ng kanyang kilay na parang nagpapa-impress sa kanyang asawa. Ang dami mong alam, Kanor. Titikim daw. Ilalamunin mo lang naman. Pati yung pantinda, binabanatan mo rin. Singhal lang asawa, pero nanunod yung kiniliti ito ng lalaki. Ang sungit mo naman sa akin, mahal. Ano, nagbago na ba ang pagtingin mo sa akin? Ang mga suyuan natin noon, pati na ang paglalambingan? Ang OA mo rin, no? Para namang hindi ka umiyak nung una kitang binasted. Sabay nagtawanan sila. Kaya naman, gayon na lang ang pag-agaw ni Joan sa atensyon ng kanyang mga magulang. Siya nga pala, Nay, Tay, may ipinadalang pera si Auntie. 20,000. Ipangpuhunan daw natin para sa maliit na negosyo. At pwede na kitang tulungan doon, Nay. Malakas na pumalakpak si Mang Kanor. Tumingin kay Aling Josepa at kumindat. Alam na kaagad ni Aling Josepa kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya pinandilatan niya ng mga mata ang kanyang mister. Mahal ko, baka naman may panglongnik tayo riyan. Nauuhaw na ako eh. Alam mo namang matagal na akong hindi nalalasing. Paglalambing pa ni Mang Kanor sa asawa, pinandilatan siya ni Aling Josepa ng mga mata. Aba, hoy Kanor, tigil-tigilan mo ang pakindat-kindat mo riyan ha. Baka nakakalimutan mo, kababayan ko lang ng utang natin sa tindahan at napakaraming nakalista doon na alak. Aniya, sabay kurot sa tagiliran ng asawa. Hindi naman kalakasan, pero sapat para mapaigtad ang kanyang mister. Mahal naman, iyon na nga lang ang kasiyahan ko. Ipagdadamot mo pa. Angal pa ng lalaki. Magtigil ka nga riyan, pampuhunan natin ito sa negosyo. Kapag pinalaki natin ito, sigurado mas marami pang alak ang mabibili mo. Tumawa naman si Mang Kanor at kinabig ang kanyang asawa sa kaniyakap. Kinilig naman na tinignan ni Joan ang kanyang ama't ina. Ito kasi ang isa sa pinananabigan niyang makita. Kilalang mabuting mag-asawa ang kanyang mga magulang. Mapagmahal sa isa't isa. Kilala pang matulungin at maawain. Sa katunayan, ilang awards na ang natatanggap nila sa bayan mula sa kanilang alkalde bilang modelong pamilya. Naisip niya, sana makatagpo rin siya ng kagaya ng kanyang tatay, mapagmahal at magalang. Nanay, tatay, tama na po yan. Halina kayo at pareho naman kayo may pasalubong galing sa akin. Baka mamaya langgamin tayo rito sa terminal eh. Untag ni Joan sa kanyang mga magulang. Sus, kaya ka nga namin ipinanganak ng nanay mo dahil sa kalagkitan naming dalawa. Ang bibig mo nga, Kanor. Lagyan ko ng may tiban yan eh. Angil pa ni Aling Josepa pero kinikilig naman. Kaya ako kayo mahal na mahal eh. Kasi puro paglalambingan ang ipinapakita nyo sa akin. Masayang wika pa ni Joan. Napakabait mo naman anak. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng anak na kagaya mo. Maluha-luhang wika pa ni Aling Josepa. Saan naman po ako magmamana? E di sa inyong dalawa din po ni tatay. Mamaya na ngayong usapan nyo. May paparating na tricycle oh. Sumakay na tayo. Wika pa ni Mang Kanor at nagpatiuna na sa pagkarga ng kanilang mga bagahe. Sumakay nga ng tricycle ang mag-anak. Naging maayos ang kanilang biyahe hanggang sa makarating sila sa kanilang baryo. Marami ang sumalubong kay Joan na mangha sa taglay niyang kaganda. Palibhasa, dati na siyang maputi, kaya mas lalo pang tumingkad ang ganda niya na naging angat sa lahat. Sinalubong siya ng mga kaibigan niya na sina Ami at Rika. Matagal na batian at kamustahan ang namayani sa kanilang tatlo. Nagtatanungan kung sino ang may kasintahan na at wala pa. Friend, iba ka na? Super ganda mo na talaga ngayon. Para ka ng artista. Bungad ni Rika sa kanya.
habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Oo nga, tapos ang kinis-kinis mo pa. Ano bang sabon gamit mo? Naiingit na malasambit ni Ami, kaya napahalakhak si Joanne. Kayo talaga? Grabe ko makapuri. Ako pa rin naman ito, yung kasakasama niyo dati na nangunguha ng aratilis sa kabilang sapa. Alam naman namin yun. Pero iba ka talaga now, promise. Mas lalo kang gumanda. Salamat sa inyo, nakaka-flatter naman kayo. Oh, paano? Halongkatin nyo na ang mga pasalubong ko para sa inyo ha. Pinag-ipunan ko yan ng matagal para mabilhan kayo ng mamahaling pasalubong. Aniya sa mga kaibigan. Sabik na binuksan ng magkaibigan ang kanilang mga regalo. Manghang-mangha sa magandang damit na binigay ng dalaga sa kanila. Unang nagsalita si Rika. Naku, thank you friend ha. Nakaka-touch naman ang mga binigay mo sa amin. Salamat naman at nagustuhan nyo. Ikaw pa friend, kabisado na namin ang taste mo pagdating sa damit. Siguradong magaganda. Wika naman ni Ami. Habang naghuhuntahan sila, siya namang paglapit ni Aling Josepa sa mga ito. May dalang plato at panay ang kaway sa kanila. Joanne, anak, halika na kayo sa komedor. Nakahanda na ang pagkain. Kumain na muna tayo. Malamang nagugutom ka na dahil sa haba ng biyahe. Ayat nito sa kanila. Ay, gusto ko yan. Siguradong may kakanin na inihanda si tita. Pananabik na wika pa ni Rika na siyang suki din naman ni Aling Josepa sa mga tinda nitong kakani. Nginitian ng ginang ang kaibigan ng kanyang anak. Meron nga iha, may niluto akong suman. Sige na, kanya-kanyang kuha na kayo ng plato. Ayun, sabi na meron nga. Bulalas naman ng dalawang kaibigan. Tuwang nagsalo-salo sa pagkain ang magkakaibigan kasama ang buong pamilya ni Joanne. Matagal din mula nang huling magawa nila Joanne ang ganoon, kaya sabik silang makasama ang isa't isa. Pagkatapos kumain, nagpaalam ang dalaga na magpapahinga muna. Masaya niyang pinagmasdan ang kanyang dating tulugan. Ang kanyang kama ay may kutsyon na at may floor mat na ang sahi. Mas naiiba na ang itsura nito. Palibasa, dalaga na siya at marunong nang mag-ayos ng paligid. Nahiga siya sa kama at hinayaang daluyan ng antok ang kanyang diwa. Nang magising, ay nagpunta kaagad ang dalaga sa likod bahay kung saan madalas siyang tumambay noong high school pa lamang siya. Nakasalubong niya si Bambam, pinsan niya ring dalaga. Mas bata ito sa kanya ng 2 taon. Isinara nito ang tarangkahan papunta sa kagubatan. Nang makita siya ng pinsan ay kaagad siya nitong binati. Uy, Ate Joanne, gising ka na pala. Nginitian naman ni Joanne ang kanyang pinsan. Oo, Bam, kumusta? Wala ka kanina sa bahay ah. Tanong niya naman rito. Kauuwi ko lang galing sa bayan te. Plano kong humabol na lang sa selebrasyon nyo. Napakamot ito ng ulo habang sinasabi iyon. Natawa naman si Joanne. Makakahabol ka pa naman. Halika at may pasalubong ako sa iyo. Namilog naman kaagad ang mga mata ng kanyang pinsan. Kabisado niya na ang ugali nito. Mahilig talaga sa pasalubong ang pinsan niyang iyon. Wow, ang swerte ko naman. May pasalubong ako. Namimilog ang mga matang wika nito. Abay, oo naman. Teka, di ba iyan yung daan papunta sa may batis? Aniya, sabay turo sa madilim na bahagi na daan sa kanilang likod bahay. Wala ng ilaw sa dako paroon at noong bata pa siya, literal na nagsisitayuan ang lahat ng kanyang mga balahibo kapag napapatingin siya sa madilim na bahagi ng lugar. Pakiwari niya ay palaging may mga matang nakatingin sa kanya sa malayo. Nanlaki ang mga mata ni Bambam nang malaman kung ano ang tinuturo niya. Hala, ba't mo alam ang tungkol doon, te? Bawal tayong pumunta dyan. Hintakot na wika ng dalaga.
Narinig ko na kina nanay dati yan. Bakit naman bawal tayo dyan? Bata pa lang tayo. Hindi na nga nila tayo pinapapunta dyan. Ngayong malalaki na tayo, hindi pa rin pwede. Basta te, huwag mo nang itanong. Halika na. Maglalakad na sana silang dalawa papasok ng bahay kung hindi lang ba may nahagip ng tingin si Joanne sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Napansin ito ni Bambam, kaya kaagad siyang hinawakan sa braso. Te, sinong tinitignan mo? Wala. Para kasing may naglalakad sa banda roon eh. Aniya, saka pinasikip ang mga mata para makita ng malinaw kung ano bang nasa madilim na lugar na iyon. Sinundan ng tingin ni Bambam ang tinutukoy ni Joanne. Habang nakatingin siya sa kadiliman, bigla siyang nakaramdam ng matinding takot at pangingilabot. Napasinghap siya at kaagad naman siyang hinila ng pinsan. Naku te, huwag kang pupunta doon ng mag-isa ha. Babala pa nito. Nagtatakang napatingin sa kanya si Joanne. Bakit naman? Doon daw kasi nakatira ang aswang. Pabulong na wika sa kanya ng pinsan. Napasinghap si Joanne. Aswang? Naniniwala ba kayo doon? Abay oo naman te, bakit hindi? Nasa probinsya tayo. Maraming mga nilalang dito na wala sa syudad. At mas nakakatakot at nakakakilabot. Wika pa sa kanya ng pinsan. Kunot noong nagsalita si Joanne. Pero sa dami ba talaga ng nilalang? Bakit hindi engkanto o makukulam? O di kaya multo? Aswang talaga? Bumuntong hininga si Bamba. Naku te, maniwala ka. Marami nang nabiktima ang mga aswang dito sa lugar natin. Kaya sila ang kinakatakutan namin ngayon. Hindi nakasagot si Joanne. Ang alam lang niya, naging interesante para sa kanya ang tungkol sa mga nasabing nilalang. Nagpahinga si Joanne ng halos 3 araw. Pagkatapos ay nagpasya ng pumunta sa bayan para mag-apply ng trabaho. Maaga siyang pinaghanda ng kanyang nanay Josepa ng kape na pinili niyang inumin para huwag siyang antukin sa magiging job interview. Paano ba yan anak? Talaga bang magtatrabaho ka na? Saglit lang ang bakasyon mo ah. Dapat siguro magpahinga ka pa ng ilang buwan. Opo naman inay, okay na po yun. Saka, hindi pa naman po ako magtatrabaho, mag-a-apply pa lang. Hindi pa nga sigurado kung matatanggap ba o hindi. Nakangiti si Joanne nang sabihin niya iyon. Ikaw ang bahala anak, basta ang mahalaga, maging masaya ka sa pinili mong landas. Alam ko naman na kahit anong gawin mo, magtatagumpay ka eh. Ikaw pa ba, inagmana ka sa amin ng tatay mo? Basta ipangako mo lang na huwag ka masyadong magpapagod. Paalala ng kanyang ina. Napatayo naman si Joanne at niyakap ang kanyang pinakamamahal na ina. Masaya po ako nay na gagawin ang lahat basta para sa inyo ni tatay. Wala naman akong ibang pinangarap kundi ang makatulong na makaahon tayo sa kahirapan. Alam ko rin naman po kung hanggang saan lang ang kaya ko. Magpapahinga ako kapag hindi ko na po kaya. Aniya, ipinagpatuloy ni Joanne ang kanyang plano. Ginugol niya ang kanyang bakanting oras para mag-apply ng trabaho. Nakatatlong balik pa siya bago natanggap at swerteng papasok na sa opisina sa susunod na Lunes. Nagkataong araw iyon ng Huwebes kaya mahaba-haba pa ang panahon para makapagpahinga siya bago sumapit ang unang araw ng kanyang pasok sa trabaho sa Lunes. Naisip ni Joanne na gumala na muna pero hindi naman tipong lalayo sa kanilang bahay. Sa park siya nagdesisyong mamasyal kasama si Rika. Kumakain sila noon ng ice cream habang pinagmamasdan ang mga taong paroot parito sa paligid. May mga batang naglalaro, mga taong nagtitinda, magsing-irog na nagdi-date at pamilyang masayang magkakasama. Hindi nga naman kagaya ng Maynila ang kanilang syudad, pero kahit papaano, nakakahabol naman ito sa makabagong usad ng teknolohiya. Girl, bakit sa dinami-dami ng pwede natin pasyalan? Dito pa talaga? Takang tanong ng kanyang kaibigan. Napakimit balikat si Joanne. Napansin ko lang kasi na maganda ang view dito at maraming punong kahoy.
Kaya nature na nature ang dating. Talagang nakakamangha. Sa Maynila kasi, puro na lang maiingay na sasakyan na bumubuga ng itim na usok ang naroon. Paliwanag niya pa. Natawa naman si Rika. Naku, kailangan mo nang masanay dito, girl. Speaking of, hindi lang sa ingay ng mga sasakyan ang dapat mong kalimutan. Kailangan mo ding isipin na iba na ang paniniwala ng mga tao sa lugar na ito. Marami ng pamahiin. Napalingon si Joanne sa kanyang kaibigan. Anong ibig mong sabihin, Rika? Ganito kasi yan, girl. Dito sa atin, kailangan maaga pa lang ay nasa bahay ka na. Huwag ka nang basta-bastang lalabas para hindi ka makita ng mga aswang. Pabulong nitong wika na ikinahawak niya sa braso nito. Aswang talaga? Pareho kayo ng sinabi ni Bambam. Oo, aswang. Hindi mo lang alam, kilala ang mga nilalang na iyon dito sa lugar natin. Marami na nga din ang nabibiktima, lalo ng mga dalaga. Nasapo ni Joanne ang kanyang dibdib. Nakakatakot naman yan, aniya at napaluno. Oo, totoo. Kaya kung ako sa'yo, iwasan mo nang mamasyal tuwing gabi at huwag kang pupunta sa kasukalan ng mag-isa. Natatandaan mo naman siguro, nakagubatan ang likuran ng bahay niyo, di ba? Giit pa ng kanyang kaibigan. Matapos marinig ang nakakatakot na kwentong iyon ni Rika, ay kinabahan na si Joanne. Hindi niya alam kung gaano katotoo ang sinasabi ng kaibigan, pero kailangan niyang maniwala dahil mas marami itong alam sa lugar nila. Lingid sa kanyang kaalaman, may isang nilalang ang nauhumaling na pinagmamasdan siya sa madilim na parte ng kakahuyan kapag nasa bahay lang siya. Matagal na siyang napapansin ito at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Halika na, girl, umuwi na tayo sa bahay niyo. Alam mo na, baka may masarap na kakanin si auntie. Wika nito. Nabanggit niya kasi na may mga bagong kagamitan sa pagluluto ang kanyang nanay at mukhang susubukan ito ni Aling Josepa sa araw na iyon. Sige, ikaw talaga, napakatakaw mo pagdating sa kakanin. Biro niya pa at nagpasya na silang maglakad. Hindi naman kalayuan ang park sa kanilang bahay. Mga 10 minuto lang at nasa bahay na sila. Nang makarating sila sa tarangkahan, nagmadali pa talagang pumasok si Rika. Sumunod si Joanne sa kaibigan papasok sa loob ng bahay. Naipangako niya sa sarili na talagang gagala siya sa kakahuyan kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Hindi naman pwedeng basta na lang niya hayaan ang kanyang kuryosidad na magpasakit sa kanyang ulo. Saglit lang niyang nilibang ang kanyang nanay at mga kaibigan. Noong maging abala na ang mga ito sa pagkikwentuhan, ay tinakasan niya na ang mga ito. Mag-isa siyang nagpunta sa kakahuyan. Tumakbo lang siya ng tumakbo hanggang sa may nabangga siya. Aray! Tili niya nang maramdaman ang pagsakit ng kanyang paa. Kaagad naman siyang dinaluhan ng lalaking kanyang nakabangga. Nag-aalala siyang hinawakan ng binata sa balikat. Uy, miss, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Natatarantang wika nito nang makita ang pag-ungol niya. Ayos lang, kasalanan ko rin naman. Tumatakbo kasi ako kanina, kaya hindi kita kaagad napansin. Sorry talaga. Ayos lang, ano ba kasing nangyari? Bakit ka tumatakbo? Tanong ng lalaki. Nahihiyang nagsalita si Joanne. Tumakas kasi ako sa bahay. Hala, bakit mo naman iyon ginawa? Paggabi na o. Hindi mo ba alam na delikadong maglagalag sa lugar na ito? Pinagbabawalan kasi ako ng mga kaibigan ko na magpunta sa kakahuyan. Alam ko namang hindi ako makakatulog kapag hindi ko nakita kung ano bang sikretong natatago sa lugar na iyon. Umiling si Warren. Hindi mo sila dapat sinusuway, miss. Alam mong mapanganib ang mag-isa sa kakahuyang ito. Hindi mo alam kung anong mga klaseng nilalang ang pwedeng umatake sa iyo rito. Marami nang nabiktima sa lugar na ito. Pasensya na, bago lang kasi ako rito. Kagagaling ko lang sa Maynila. Tsaka, kung delikado rito,
Bakit nandito ka? Kailangan ko kasi manguha ng panggatong. Tsaka dito ako nakatira. Bumuntong hininga si Warren. Hindi niya maiwasan na mag-alala sa magiging sitwasyon ng dalaga sakali mang pumunta ito sa kasukalan ng nag-iisa. Maganda pa naman ito kaya nagdesisyon na siya. Wala pa namang buwan. Halika, samahan na kitang mamasyal. Kung gusto mo talagang mamasyal sa kasukalang ito. Aya niya pa sa dalaga. Si Joanne naman sa kabilang banda. Hindi maiwasang makita ang mukha ni Warren. Napakurap siya at namangha sa taglay nitong kakisigan. May maganda pang katawan na tila batak sa trabaho kaya nagmumukha itong modelo sa kanyang paningin. Talaga? Ang bait mo naman. Pero saglit lang tayo ha. Sagot pa ng dalaga habang malawak ang ngiti. Oo naman, pangako, saglit lang tayo. Ipinasyal na nga ni Warren si Joanne sa kagubatan. Pasado 6:00 na iyon, madilim na. Pero hindi siya natatakot dahil sa presensya ng binatang si Warren. Dinala siya ng binata sa may batis at pinanood nila ang malaking puno ng balete na kumikislap dahil sa liwanag na ibinibigay ng napakaraming mga alitap-tap. Hindi maiwasang mamangha ni Joanne. Wow, ang ganda! Sambit pa ng dalaga. Oo, ang ganda nga, kasing ganda mo. Salamat ha, ikaw din naman, ang gwapo mo. Iyan ang isa sa mga namiss na mga dalagang taga rito. Kasi ayaw nila pumunta rito tuwing gabi. Hindi tuloy nila nakikita ang nagagandahang alitap-tap at hindi nila nasisilayan ang kagwapuhan ko. Wika pa ng binata na ikinahalakhak naman ni Joanne. Hindi maintindihan ni Joanne kung bakit ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam kapag kasama niya ang binatang si Warren. Ang hangin mo naman. Bago ka umuwi, iimbitahan sana kitang maghapunan. Muling wika sa kanya ng binata na mas lalong ikinatuwa ni Joanne. Hindi ko yan tatanggihan, pero may tanong ako. Ano yun? Wika pa ni Warren. Taga saan ka? Tsaka ako nga pala si Joanne. Ikaw? Natigilan si Warren at hindi ka agad nakapagsalita. Medyo nababalisa ito sa tanong ng dalaga. Hindi niya alam kung magpapakilala ba siya o hindi. Baka lang kasi iwasan siya ng babae sa oras na malaman kung ano at kung sino talaga siya. Uy, bakit hindi ka makasagot? Untag pa ng dalaga. Napakamot naman si Warren sa kanyang ulo. Dyan lang ako sa tabi-tabi nakatira. Minsan lang ako lumalabas ng bayan. Wow, ibig sabihin, dito ka sa kakahuyan mismo nakatira? Akala ko pa naman nagbibiro ka kanina. Oo, ito yung sinasabi ko. Oh, kita mo na? May residente naman pala dito. Bakit kinakatakutan ng mga tao? Takang tanong ni Joanne. Pero kailangan magpakatotoo ni Warren kaya naisip niyang sabihin na lang ang totoo para wala na siyang iisiping palusot kapag naghanap pa ng ibang rason ang babae para manatili. Alam naman niyang hindi pwedeng magtagal ang dalaga sa kakahuyan. Kasi ako ang kinakatakutan nila sa lugar na ito. Ako yung sinasabi nilang aswang. Ako si Warren. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ng mga sandaling iyon. Si Warren naman ay umaasa na magbabago na ang tingin sa kanya ng dalaga. Pero hindi iyon nangyari. Nagpakita pa ng pagkamangha ang dalagang si Joanne. Makailang beses siyang pinaikutan ng dalaga. Tinitignan kung may pangil ba siya o may pakpak. Animoy natutuwa pa ito na makilala siya. Really? Isa kang aswang? Wow! Anong mga powers mo? Anong kaya mong gawin? Sunod-sunod nitong tanong. Ano bang klaseng mga tanong yan? Sinabi ko na, di ba? Aswang ako. Alam mo naman siguro kung anong kakayahan ng mga aswang. Warren, hindi pa ako nakakakita ng aswang. At hindi ako natatakot sa iyo. Ang bait mo nga sa akin eh. Uwi ka pa ni Joanne na mas lalong ikinagulat ni Warren.
Kailangan mo nang umuwi, Joan. Halika na, ihahatid na kita sa bukana. Sana ito na ang huling pagkakataon na pumasok ka sa kagubatang ito. Pero Warren, gusto kita maging kaibigan. Angal pa ng dalaga. Malungkot na umiling si Warren. Hindi pwede, Joan. Pasensya na. Wala nang nagawa si Joan nang ihatid siya ni Warren sa kanilang bakuran. Malungkot siyang nagpasalamat at saka pumasok nang hindi na lumilingon. Nang mawala sa kanyang paningin si Joan, nalungkot din si Warren. Pero pinigilan niya ang sarili na umasa. Kailangan niyang iwasan ang dalaga. Ayaw na niyang makasakit ng inosenteng nilalang kagaya noon. Pagkapasok sa loob ng bahay, nag-aalalang sinalubong ni Mang Kanor si Joan. Nakabihis ang kanyang ama at may dalang itak. Kaya naman, naalarma din ang dalaga. Tatay, saan ka po pupunta? Bakit sukbit mo yung itak mo? Pinigilan pa niya sa kabilang braso ang kanyang ama. Joan anak, saan ka ba galing? Kanina pa kami hanap ng hanap sa iyo ah. Bakit po tay? Anong nangyari? May nakakita kasi sa iyo na pumasok ka raw sa kakahuyan. Susunod na nga sana ako sa kagubatan para hanapin ka. Kaso, heto ka na at nakauwi. Nanginginig na boses pa na wika ng matanda. Labis namang naawa si Joan. Tatay, huwag niyo na akong alalahanin. Okay lang ako. Wala namang nangyaring masama sa akin. Wala namang pong nakakatakot na bagay sa kakahuyan. Nanggaling ako doon. Kalmado niyang wika, pero mas lalo lang nasindak ang kanyang ama. Pero anak, marami nang sumubok na pumasok sa kakahuyan. Ikaw lang ang nagsabing walang nakakatakot roon. Gustuhin mang umangal ni Joan sa mga sinabi ng kanyang ama. Hindi na niya ipinilit pa ang kanyang gusto. Hindi naman siya mananalo dahil marami talaga ang nagsasabi at nagbabala sa kanya. Kung siya ang tatanungin, hindi nakakatakot na nilalang si Warren. Ipinagtapat ng lalaki na siya ay isang aswang. Kung ganoon lang din naman kagwapo ang isang aswang, hindi na siya mag-aatubiling dalawin ito araw-araw. Matapos ang kanilang pag-uusap ay pumasok na siya sa kanyang silid para magpahinga. Habang nasa higaan, iniisip ni Joan ang mga mangyayari sa susunod nilang pagkikita ng binata. Hindi niya ito susundin na iyon na lang ang huli nilang pagkikita. Kailangan nilang mamasyal ulit at itataon niya na sa umaga ito mangyayari. Biyernes pa kinabukasan. Tapos may Sabado at Linggo pa. Wala namang mawawala kung uubusin niya ang oras sa paggagala. Para naman may inspirasyon siya sa kanyang pagtatrabaho. Kinaumagahan nga, maaga siyang bumangon, nagkape at naligo. Nagbihis ng magandang damit, saka nagpaalam sa kanyang mga magulang na papasyal. Masaya ang mga ito kasi ang buong akala ay pupunta siya sa bayan. Pero noong makita ni Joan na malayo na siya sa kanila, ay bumaba na siya sa tricycle at muling pumihit papunta sa kakahuyan. Nakita siya ng pinsang si Bambam, kaya agad siyang tinawag nito. Ate Joan, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ng pinsan. Uy, Bam, ikaw pala. May pupuntahan lang ako. Aniya na halos hindi siya makatingin ng diretsyo sa kanyang pinsan. Sa kakahuyan na naman ba, te? Naku, huwag mo nang tangkain, te. Delikado yan. Angal pa ni Bambam. Sunod-sunod ang iling na kanyang ginawa. Saglit lang naman ako, Bam, kaya huwag kang mag-alala. Habang nag-uusap sila, ay may isang babae naman ang nanggagalaiting sumisigaw. Dalawang magnanakaw ang mabilis na kumaripas ng takbo at may tinututok na baril sa sino mang makakasalubong nila. Sa labis na takot ni Joan, kaagad siyang napatakbo papunta sa kasukalan. Nang makitang siya ang susunod na punteriya ng dalawang magnanakaw. Ate, tumakbo ka na! Hihingi ako ng tulong! Sindak na tili ng kanyang pinsan.
Nahindik naman sa nakita niya si Joanne, kaya sinubukan niyang iligtas ang kanyang sarili. Hinubad pa niya ang suot na sandals para makatakbo ng mabilis, pero naging mitya lang ito ng kanyang muntikang pagkapahamak. Diyos ko! Bilisan mo, Bam! Kailangan mo makalayo sa kanila! Nanginginig na wika niya kahit alam niyang hindi na nga siya naririnig ng kanyang pinsan. Habang papasok siya sa kakahuyan, ay padilim ng padilim ang paligid at palamig rin ng palamig ang temperatura. Alam niyang malayo na siya sa kalsada. "Huwag mo hayaang mahuli ka namin, miss!" Tudyo sa kanya ng isa sa mga lalaki. Humalakak naman ang kasama nito. "Kapag nahuli ka namin, amin ka na!" Tawa pa nito habang nanunudyo. Tumakbo si Joanne papunta sa masukal na kakahuyan. Hindi na niya matandaan kung saan ang daan na maghahatid sa kanya papunta kina Warren, pero kailangan niyang sumugal kaysa naman mapahamak siya sa dalawang lalaking nakasunod sa kanya. "Layuan niyo ako! Bakit niyo ba ako sinusundan?" Nanginginig niyang singhal. Basang-basa na siya ng pawis, pero tila ba presko pa din siya tignan dahil bagong ligo naman siya, na naging dahilan para mas lalo pang magsumikap ang mga lalaki na mahuli siya. "Maganda ka, miss! Maputi at makinis! Kailangan ka naming makuha at isama sa amo namin!" Malamanyakis na wika pa ng isang lalaki. Makapal ang bigote nito at may shades na suot. May ear piercing sa kaliwang tenga at may mga tattoo sa dibdib. "Wala akong pera! Hindi ako mayaman! Wala akong maibibigay sa inyo!" Bumuhanglit ng iyak si Joanne at nanginginig sa labis na takot. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Na-corner na siya ng dalawang lalaki, kaya naisip niyang tiyak na ang kanyang katapusan. "Iyon ang akala mo, miss! Pwede ka naming ibenta matapos ka naming mapagsawaan!" Nakakasindak na tinig ng lalaki noong sabihin iyon. Walang ibang magawa si Joanne kundi ang magpatuloy sa pagkaripas ng takbo. Wala na siyang pakialam kung sumabit man ang suot niyang bestida sa mga matutulis na sanga o kung nagkagalos man siya. Ang importante, makalayo siya sa dalawang tao na may masamang balak sa kanya. Nang napalingon siya sa dinadaanan, naginhawaan siya. Pamilyar na ito at mukhang papunta na sa Batis kung saan siya dinala ni Warren kagabi. Dahil sa sobrang excitement, hindi tuloy niya napansin ang isang matulis na bagay sa lupa na pumatid sa kanya kaya siya nadapa. Dito na siya nataranta nang makita ang papalapit na mga kalalakihan sa kanya. Nagsisikuhan ang mga ito sa nakahain niyang kagandahan. "Aray! Ang sakit!" Sigaw niya pa sa labis na sakit sa kanyang paa. "Ayan na, pare! Unahan na natin si boss bago natin dalhin sa kanya! Ang kinis, pare, oh! Ang puti!" Nanlalaki pang mga mata na wika ng isang lalaki nang sabihin iyon. "Teka lang, pare, hindi ako nakunin ang babaeng yan, di ba? Kaya ako dapat ang mauuna. Ikaw ang humawak, baka magpumiglas." "Huwag! Huwag! Huwag kayong lalapit! Huwag!" Sindak na sigaw pa ni Joanne. "Wala ka nang magagawa, miss! Sa amin ka na!" Wika nito sabay palakpak. "Wag!" Tili pa ng dalaga. Bago pa man siya madakma ng dalawang manyakis na iyon, tumilapo na ang mga ito bigla at bumalya sa malaking punong kahoy sa di kalayuan. Kaya saglit na umungol at paimpit na bumangon ang dalawa. Nakaramdam naman ang kaligtasan si Joanne nang makita ang binata. "Warren, salamat at dumating ka!" Maginhawa niya pang wika. "Hindi naman ako papayag na masaktan ka ng mga lalaki iyan.
Sambit ng binata at masamang tinignan ang dalawang lalaki. Maraming salamat, Warren! Anas niya pang muli. Galit na dinuro ng isa sa mga lalaki si Warren. Tumayo iyon at inilabas ang hawak na baril. Makailang beses siya nitong pinaputukan. Ngunit nakahagulat ang taglay na bilis at lakas ng binata. Nagawa niyang ilagan ang mga bala at sipain ang dalawang lalaki nang hindi nito namamalayan. Pakialamero kang hayop ka! Sigaw ng isa pa sa mga lalaki. At kayo naman, pumasok basta-basta sa baluarte ko. Hindi niyo ba alam na kapag pinatay ko kayo sa lugar na ito, wala nang makakahanap pa sa mga bangkay niyo? Aba! Tinatakot mo kami, Totoy? Hindi nagpakita ng sindak ang isa sa mga lalaki, pero ngumisi lang si Warren na para bang naisahan niya ang dalawang ito. Hindi ko kayo tinatakot, sinasabi ko lang ang totoo. Nagulat si Joan nang makitang may biglang lumitaw na dalawang nilalang sa likod ng mga lalaki. Hindi niya ma-imagine kung anong klaseng nilalang ba ang mga ito. Paano'y may wangi sila, kagaya ng isang matangkad na kangaroo. Ang kaibahan nga lang, pabaliktad ang ulo ng mga ito at kung maglakad ay animoy nakatuwad. Hinila ng mga ito ang dalawang lalaki na nakakagulat lang dahil kahit anong piglas nila ay hindi nila magawang makawala hanggang sa tuluyan na silang dalhin ng mga nilalang na iyon sa kung saan. Noong maglaho ang dalawang masasamang lalaki, saka naman hinarap ni Warren si Joan. Nagulat siya at nag-alala nang makitang maraming sugat sa katawan ang dalaga. Joan, may sugat ka! Nag-aalalang wika pa ni Warren. Kaagad siyang nilapitan ng binata. Tulungan mo ako, Warren! Napatid kasi ako kanina. Paano na ako makakalakad nito? Wika niya pa na bumuhanglit ng iyak. Gagamutin kita, huwag ka na umiyak. Halika at bubuhatin muna kita. Paalam sa kanya ng binata. Kaagad siyang tumango nang walang pagdadalawang isip. Kaso lang nang buhatin siya ng binata ay napasigaw naman siya sa sakit ng kanyang paa. Pero masakit ang paa ko kapag gagalaw ako eh. Nahinto sa gagawing pagbuhat si Warren. Kita nga niya ang pamamaga ng kaliwang paa ng dalaga. Kapag hindi naagapan ay lalong titindi ang pamamaga at pwedeng magresulta sa pagkabali ng tuluyan ng paa. Huminga ng malalim si Warren. Kung ganun, dito na kita gagamutin, Joan. Pero may ipapakiusap sana ako sa iyo. Wika pa ng binata kay Joan. Nagtataka namang napatingin sa kanya si Joan. Ha? Ano yun? Pumikit ka habang ginagawa ko ang paggamot ko sa iyo. Instruction sa kanya ng binata. Kaagad naman na tumango ang dalaga. Sige, iyon lang naman pala eh. Ipinikit na nga ni Joan ang kanyang mga mata. Pinakiramdaman niya kung ano ba ang susunod na gagawin ni Warren. Maya-maya pa, iniangat ng binata ang kanyang naapektuhang paa. Sa labis niyang pagkagimbal, may naramdaman siyang basa at mainit-init na bagay na naglalandas sa kanyang paa paakyat sa kanyang tuhod. Nanlamig si Joan at kinilabutan. Sa kanyang pakiwari, parang dinidilaan ni Warren ang kanyang paa. Sinubukan niyang dumilat at napadda siya sa nakita. Dila nga ng binata ang nararamdaman niya sa kanyang balat. Sa halip na matakot, nakaramdam pa siya ng pagkamangha. Paano iba ang hatid nitong sensasyon sa kanyang kaibuturan? Hindi niya napinigilan pa ang binata, lalo na nang makita niyang sa bawat madaraanan ng dila nito, naglalaho ang mga galos niya at maliliit na sugat. Ilang sandali lang, tumigil na rin si Warren sa ginagawa. Halika na, Joan, magpahinga ka na muna sa bahay ko. Ang bait mo naman, Warren. Tinulungan mo ako. Hindi naman kita pwedeng pabayaan. Wika nito.
dahilan para kiligin siya ng todo. Tsaka, nagulat ako sa paraan ng panggagamot mo. Ganun talaga? Didilaan mo? Gulat na wika ng dalaga, saka namula ang kanyang mukha. Nanlaki naman ang mga mata ni Warren. Namula din ang pisngi nito. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano ba haharap sa dalaga dahil sa kanyang ginawa. Gayunpaman, nagawa niyang sikmatan ito. At talagang tinignan mo pa ang ginawa ko, ha? Singhal lang binata, tila ba napahiya. Sorry, nagulat lang ako at namangha. Iyon lang naman. Hindi ka nandidiri? Umiling si Joan at ngumiti. Bakit naman ako mandidiri? Parang ang kinilig pa ako eh. Kakaiba kasi ang paraan ng panggagamot na ginagawa mo. Ikaw talaga, ang dami mong alam. Halika na nga, nang makapagpahinga ka na. Wika pa ng binata. Isinama na nga ni Warren si Joan sa kanyang bahay. Isang luma pero malaking bahay ang nasa likod ng talon sa may batis. Hindi ito kaagad mahahanap ng kahit sino dahil natatabunan ang gumagapang na mga halaman ang gate na nagsisilbing pantakip sa lugar na pinakatatago sa lahat. Hindi maiwasang mamangha ni Joan, pangmayaman ang nasabing tahanan. Sa totoo lang, para itong mga haunted house na nakikita niya sa telebisyon. Sa totoo lang, para itong mga haunted house na nakikita niya sa telebisyon. Iyon nga lang, hindi naman nakakatakot ang mukha ni Warren. Ang ganda naman ng bahay mo, Warren. Manghangwi ka ng dalaga. Akala mo lang yun, pero sa totoo lang, malungkot ang nag-iisa. Napaisip si Joan. Pwede naman kitang samahan dito kung papayag ka. Nagulat ang binata at umiling. Alam mo na may pamilya ka, di ba? Ayoko mag-alala ang mga magulang mo. Nakikita kong mahal na mahal ka nila. Sana pahalagahan mo yun. Pero nalulungkot ako para sa iyo, Warren eh. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa bahay namin. Ano ka ba? Hindi naman ganun kadali ang sinasabi mo. Sagot pa ni Warren. Para sa binata, masyadong komplikado ang mga bagay na hinihiling ng dalaga. Hindi niya alam kung paano sumagot, kaya yumuko na lang ang ulo niya at tinalikuran ng dalaga. Sa pagkakataong ito, hindi maiwasan ni Joan na maintriga sa pagkatao ni Warren. Marami siyang gustong itanong rito. Kaso nga lang, kailangan niyang maging malapit sa binata. Ayaw man niyang aminin sa lahat, pero nagkakagusto na siya rito at umaasa siya na may katugon ang nararamdaman niya sakali mang magtapat siya rito. Pwede ba akong manatili mo na rito sa bahay mo? Aniya na may nagpapaawang mukha. Ikaw ang bahala. Ayaw ko namang ihatid ka sa inyo na may diferensya ang paa mo. Wika ng binata. Maraming salamat, Warren, ha? Nagulat si Warren nang yakapin siya ni Joan ng mahigpit. Naalala niya ang init ng yakap na iyon nang siya ay nagmahal dati. Kaso umaatras ang babae sa mga natutuklasan nila mula sa kanya. Pero iba si Joan. Ipinagtapat niya na una pa lang ang kanyang pagiging aswang. Pero sa panahon ng pangangailangan, ay siya pa ang una nitong hiningihan ng tulong. Ang ginawa niyang pagdila sa sugat nito, nakasanayan na nilang ritual ng mga aswang kapag nagpapagaling. Imbis na mandiri ay namangha pa sa kanya ang dalaga. Tapos ngayon, gusto pa nitong manatili sa nakakatakot at luma niyang bahay kung saan marami na siyang kinatay na mga hayop. Hindi naman talaga siya pumapatay ng mga tao. Ang totoo niyan, kontento na siya sa mga hayop. Inuutusan niya ang dalawa niyang sigbin para humuli ng mga ganoon para sa kanya. Naalala niya ang dalawang lalaking muntik nang gumahasa kay Joan. Paparusahan niya ang mga ito. Uy, anong nangyari sa'yo, Warren? Bakit ganyan ang mukha mo? Wala naman, bakit?
Ano bang nangyayari sa mukha ko? Nakasimangot ka kaya? Huminga ng malalim si Warren. May iniisip lang ako. Hulaan ko. Nag-aalala ka sa mga lalaking muntik ng manakit sa akin, no? Oo, gusto ko silang patayin. Sana pala kinatay ko na sila kanina. Pagalit na wika pa ng binata kaya natakot si Joanne. Uy, wag naman. Ayokong bahiran mo ang kamay mo ng dugo sa mga walang kakwenta-kwentang tao kagaya nila. Isa ka pa eh. Bakit ba kasi hindi ka natatakot sa akin? Ano bang meron sa akin para wala kang maramdamang takot? Napangiti si Joanne at nilapitan ng binata. Dinama ang kanyang pisngi at hinaplos ng makailang ulit. Napapikit si Warren at pinigilan ang paggapang ng kilig. Para sa akin, hindi ka isang nakakatakot na nilalang. Gusto kita, Warren. At sana bigyan mo ako ng chance na maipakita sa iyo ang pagmamahal ko. Nagkatinginan sina Warren at Joanne. Nagkaintindihan ang kanilang mga puso. Maya-maya lang, hindi na napigilan ni Warren ang tindi ng kanyang nararamdaman. Hindi na niya kayang pigilan. Siya man ay nagkakagusto din sa dalagang si Joanne. Marahan niyang kinabig ang dalaga at dinala sa kanyang bisig. Hinayaan niyang iparinig sa dalaga ang tibok ng kanyang puso. Joanne, hindi ko alam kung anong sasapitin ng pagmamahalan nating ito. Pero gusto kong sumugal. Alam kong mahirap. Pero siguro, parte na ng pagiging isang tao ang magmahal at masaktan. Kaya nanamnamin ko na lang muna ngayon ang saya. Saka na ako iiyak kapag iniwan mo na ako. Ang OA mo naman. Nandito lang naman ako, Warren na. Tsaka hindi kita iiwan. Ayoko nang mag-inarte pa. Mahal na mahal kita. Sana hayaan mo ako mag-stay dito sa tabi mo. Sambit pa ni Joanne. Wala nang nakapigil nang halikan ni Warren ang dalaga. Yumakap naman sa kanya si Joanne. Gustong ipadama ang kanyang pagmamahal sa binata. Mula noon, nanatili na muna si Joanne sa tahanan ni Warren. Nakalimutan niya na ang kanyang obligasyon sa pamilya. Hindi niya pinasukan ang trabahong naghihintay sa kanya. Ang mga magulang niya naman ay mabaliw-baliw na sa paghahanap kung nasaan na ba ang kanilang dalaga. Mahigit 2 buwan na ang nakalipas, hindi pa rin ito nagbabalik sa kanila. Si Bambam na siyang nakakita sa pinsan ay sinabi naman kung saan direksyon nagtatakbo si Joanne nang mga sandaling hinahabol ito ng kalalakihan. Ngunit wala namang naglalakas ng loob na pumasok sa makapal na kagubatang iyon. Kanor, paano na lang kung nilantakan na ang anak natin sa kagubatan? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa pagiging babaya sa kanya. Naghihisterikal na wika pa ng ginang sa kanyang asawa. Malungkot naman siyang inalo nito. Gagawa tayo ng paraan, mahal. Hahanapin natin si Joanne. Pangako. Nang dahil lang sa kagubatang iyan, naglaho ang lahat ng pangarap ng anak natin. Magpapasama ako sa ilang tanod. Papasukin namin ang kagubatan. Naniniwala akong hindi papatay si Joanne. Alam kong nariyan lang siya. Naghihintay na mailigtas natin. Wika pa ni Mang Kanor sa nanginginig na boses. Kahit papaano, gumaan ang mabigat na saloobin ni Aling Josefa. Hindi niya alam, kabaliktaran sa kanilang iniisip ang tunay na nangyayari sa kanilang anak sa kagubatan. Sa tahanan ni Warren, masaya si Joanne at unti-unti na gumagawa ng pagbabago. Nililinis niya ang bahay ng binata. Nilabhan at inayos ang mga kurtina at kubrikama. Ang kusina ay masinop na kiniskisan hanggang sa manumbalik ang kagandahan ng lumang bahay na iyon. Ang bakuran naman ay pinuno niya ng mga bulaklak at iba pang halaman na makakapagpasaya sa tao kapag nag-iisa. Binago ni Joanne ang lahat pero hindi naman umaangal si Warren. Natutuwa siya sa kinalabasan ng pagsugal niya sa kanyang pagmamahal para kay Joanne.
Ang laki na ng ipinagbago ng bahay natin, Joan, no? Natin talaga? Ibig bang sabihin yan, tinatanggap mo na dito na ako sa bahay mo habang buhay? Oo naman, matagal ko nang tinanggap yun. Ngayon ko lang nasabi sa'yo. Mahigpit na niyakap ni Joan si Warren. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinapaligaya, Warren. Dahil dyan, may ibabalita ako sa'yo. Ano naman yun? Takang tanong pa ng binata sa kanyang kasintahan. Saglit na nagningning ang mga mata ni Joan. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ng pinakamamahal at niyakap. Warren, simula nang may mangyari sa atin, ay hindi na ako dinatnan. Kaya may pakiramdam ako na buntis ako. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi makapaniwalang bulalas ng binata. Nagsimula na ang panunubig sa kanyang mga mata. Oo naman, magkakaanak na tayo, Warren. Joan, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya sa balitang ito. Aniya at niyakap din ang kanyang kasintahan. Masayang nagyakapan ang dalawa. Puno ng pangarap para sa kanilang mabubuong pamilya. Hindi alam na may paparating na trahedyang magpapahiwalay din sa kanilang dalawa. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang magsing iro, isang kalabog sa labas ng bahay ang kanilang narinig. Ilang mga tanod ang may dalang sulo at dahan-dahang sinisilaban ang paligid. Nang masunog na ang mga halaman na tumatakip sa kanilang tarangkahan, lumantad na sa mga mata ni Mang Kanor ang malaking bahay na alam nilang tinitirhan ng aswang na kanilang kinatatakutan. Huwag niyo muna susunugin ang bahay. Hahanapin ko muna si Joan. Patayin niyo ang aswang kapag nakita niyo. Wika pa ni Mang Kanor sa mga kasama. Sige, Kanor, gagawin namin yung sinasabi mo. Tara na mga kasama, halugugin na ang buong kabahayan. Sang-ayon pa ng isang tanod. Hindi ako papayag na manatili ang anak ko sa lugar na ito. Hindi ganitong klase ng buhay ang gusto kong ibigay sa kanya. Matapang na sinira ni Mang Kanor ang tarangkahan, saka siya pumasok. Sa ingay na iyon, nagising sina Joan at Warren. Nanginginig na napayakap si Joan sa binata. Mahal, ano yun? Dito ka lang, mahal, titignan ko. Wika pa ni Warren. Pero natatakot ako. Mahal, para kasing mga tao ang nasa ibaba. Tanggi pa ni Joan. Tama ka, mga tao nga sila. Kaya kailangan mo magtago. Hindi, baka saktan ka nila. Tumakas na lang tayo. Ano ba kasi ang kailangan nila sa atin? Ba't pa sila nagpunta rito? Huwag, hindi tayo aalis dito. Baluarte ko ito. Kailangan kong ipakita sa kanila kung sino ang hari sa lugar na ito. Tumayo si Warren at tinungo ang silid kung saan nakalagay ang kanyang mga langis. Matagal na niya itong hindi nagagamit simula nang manatili sa kanyang bahay si Joan. Pero ngayong nasa panganib na sila, kailangan niya ng lumaban. Gagamitin niya ang langis na ito para magbago ang kanyang anyo at maitaboy ang mga taong gusto manghimasok sa buhay nila. Kapag nagbago na ako ng anyo, magtago ka na, Joan. Hindi ako papayag na masaktan kanila. Sumagot naman ang dalaga. Mas lalo namang ayaw kitang masaktan nila, Warren. Hayaan mo na sumama ako sa iyo. Baka madala pa natin sila sa pakiusap. Mangiyak-ngiyak na wika ni Joan. Mahal kita, Joan. Yan lang ang lagi mong tatandaan. Ano ba yan? Para namang nagpapaalam ka na sa lagay na yan eh. Mas lalong kinabahan si Joan. Niyakap ng mahigpit ng dalaga ang kanyang kasintahan. Binaliwala niya ang ingay na naririnig nila sa ibaba. Kaya naman, nang sumigaw si Mang Kanor, natigilan ang dalaga. Nakilala niya ang boses ng kanyang ama. Base sa tono ng pananalita ng matanda, alam niyang galit na ito. Ang tatay ko iyon, Warren. Hintakot niyang wika. Halika, kailangan natin magpakita sa kanila. Matatag na wika ng binata. Napahawak sa kanyang braso si Joan. Warren, huwag mo ko ibibigay sa kanila. Malamang nagpunta dito si tatay.
kasi gusto niya akong bawiin sa'yo. Alam naman nating hindi na pwede dahil buntis na ako. Kailangan na natin bumuo ng sarili nating pamilya. Magkakaanak na tayo, Warren. Kaya hindi mangyayari yun. Hindi tayo dapat magkahiwalay. Sana lang pakinggan tayo ni tatay. Bumaba nga ng kanilang tahanan sina Warren at Joanne at magkahawak ang kanilang mga kamay. Walang balak na maghiwalay at matapang na hinarap ang naniningkit na mga mata ni Mang Kanor. Hayop kang aswang ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Nanggagalaiti pa nitong singhal. Wala po akong ginawang masama sa anak nyo. Inalagaan ko siya at inilayo sa kapahamakan. Paliwanag ni Warren. Nagpapakumbaba kahit na dinuduro-duro na siya ng matanda. Sinungaling ka! Singhal muli ni Mang Kanor. Hindi na nakapagpigil at pumagitna na nga si Joanne. Tatay, tama na! Walang ginawang masama sa akin si Warren. Nagmamahalan kaming dalawa. Nagimbal si Mang Kanor sa kanyang narinig na minamahal ng kanyang anak ang isang aswang. Itinaas niya ang hawak na sibat, akmang ibabato sa kinaroroonan ni Warren. Umuwi na tayo, anak! Hindi mo alam kung gaano nag-aalala sa iyo ang nanay mo. Halos hindi na siya kumakain dahil sa sama ng loob. Tatay, patawarin niyo ako. Pero hindi ko kaya mawalay si Warren sa akin. Papatayin lang siya ng mga tao kapag nakita siya sa atin. Anak, bakit ba kasi pinili mo pang gawing kasintahan ang kampo ng kadiliman na yan? Hiwalayan mo na ang aswang na yan, ngayon din. Hindi, Itay. Mabait si Warren. Iniligtas niya ako mula sa tulisan na muntik na magsamantala sa akin. Sana naman hayaan mo siyang manatili sa buhay ko. Sigaw pa ni Joanne na ayaw pa ding sumuko. Hindi nakinig si Mang Kanor sa kanyang anak. Mas lalo pa siyang nanggalaiti at kinuha ang itak sa kanyang tagiliran. Inutusan niya ang ibang mga tanod na hilahin na si Joanne papalayo, kaya nagpumiglas ang dalaga. Naaawang pinagmasdan siya ni Karen. Kung hindi mo siya ihiwalayan, kailangan ko siyang patayin para mawala na siya sa buhay mo. Banta pa ni Mang Kanor. Malakas na bumuhos ang luha sa mga mata ni Joanne. Tay! Wag! Sa labis nilang gulat na nagbagong bigla ng anyo si Warren, naging isang nakakatakot na nilalang. May mapupulang mga mata at matatalas na mga kuko. Naging mabalasik ang kanyang itsura na para bang wala ng ibang gustong gawin, kundi ang pumatay na lang at umatake ng tao. Sa isang iglap, inatake nito ang mga tanod na pilit hinahawakan si Joanne. Dinaluhong niya at sinaktan. Lahat ng magtangkang dakpin ang dalaga ay kanyang kinakalmot at sinusugatan. Dahil nagulat, kaagad na nagtago si Joanne. Sinubukan niyang maghanap ng kahit anong bagay na makakatulong sa kanyang kasintahan para makalayo na sila. Hinayaan niyang magkalat si Warren at umastang halimaw. Dumanak ang dugo sa buong kabahayan. Marami sa mga tanod ang namatay. Natataranta si Joanne habang panay ang paghahanap niya ng pwedeng magamit para masaktan din ang ibang tanod. Halos hindi niya nagawang matulungan si Warren nang makabawi naman ang kanyang ama. Gamit ang inihanda nitong sibat na gawa sa bagakay, sinaksak ng kanyang ama ang hindi pa nakapaghahandang si Warren. Diyos ko! Itay! Wag! Tili niya, ngunit huli na. Tumagos na ang sibat na hawak ng kanyang ama sa katawan ni Warren. Magpumiglas man siya, tila nabingilang si Joanne sa kanyang sariling sigaw habang hinihila siya ng mga natitirang kasamahang tanod ni Mang Kanor. Habang papabagsak naman si Warren sa lupa, sugatan ito at nag-iisa. Sapilitan siyang iniuwi sa kanilang bahay kahit magmakaawa siya na manatili lang sa tabi ng kawawang si Warren. Sabi pa ng kanyang ama, ano pa ang silbi kung gugustuhin niyang manatili sa tabi ng lalaking iyon? Gayong mamamatay na rin naman ito. Umiyak nang umiyak si Joanne.
Wala siyang kahit sinong kinakausap nang makauwi sa kanilang bahay. Pakiramdam ng dalaga, kasamang namatay ni Warren ang puso niya. Wala na siyang maramdaman, manhid na siya sa sakit at kalungkutan. Kahit nga ang hayagang tsismis ng mga tao na ginahasa siya ng aswang, kagaya ng sinasabi ng kanyang mga magulang, ay wala na siyang pakialam. Hindi naman iyon totoo. Nagmamahalan sila ni Warren. Isang araw, kinailangan siyang bisitahin ni Rika. May kasamang albularyo at kumadrona ang dalaga. Nagulat kasi ang kanyang mga magulang nang makitang dahan-dahang lumulubo ang kanyang tiyan. Nang makita niyang papasok na ang kumadrona, kaagad na siyang nagsalita. "Hindi niyo ako kailangan suriin. Buntis ako at si Warren ang ama." Walang emosyon niyang wika. Umiyak si Aling Josepa at hindi makapaniwala. Maging si Mang Kanor ay walang masabi dahil masyadong nabigla ang kanyang ama sa nalaman. Umiling naman si Rika. "Friend, pwede kitang dalhin sa psychiatrist. Kailangan mo magpagamot. Naiintindihan ko na hindi biro ang ginawa ng aswang na iyon sa'yo. Kailangan mo mag-take ng ilang session kasama ang doktor para kahit papaano mabawasan ang stress na nararamdaman mo." Nanlisik ang mga mata ni Joan at sinamaan ng tingin si Rika. "Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako stress, hindi ako ginahasa at lalong hindi ako nababaliw? Mahal ko si Warren, buntis ako at nakahanda akong buhayin ng anak namin. Makabawi man lang ako sa buhay ni Warren na sinayang ng tatay ko." Nagsimula na namang maging hysterical si Joan. Ginusto niyang bumuhanglit ng iyak pero wala siyang magawa. Gustuhin man niyang tumakas sa kanilang tahanan ay bantay sarado naman siya ng lahat. Nag-aalala na siya ng husto. Ilang buwan na simula nang kunin siya ni Mang Kanor sa bahay ni Warren pero wala pa rin siyang balita sa binata. "Panginoon ko, bakit hinayaan niyo mangyari ito sa buhay ko? Mahal na mahal ko si Warren. Sana hinayaan niyo na lang siya sa tabi ko." Aniya, kaya naman napayuko sina Aling Josepa at Mang Kanor. Hindi nila alam kung ano ba ang gagawin at kung paano aaluin ang kanilang anak. Makalipas pa ang ilang buwan, tuluyan na ngang nagbigay ng senyales ang kanyang kabuwanan. Umiiri si Joan habang tinutulungan naman siya ng kumadrona na mailabas ang bata. "Huwag kang matakot, iha. Kapag gusto mo nang umiri, sige lang, umiri ka na." Isang malakas na pag-iri ang pinakawalan ni Joan. Kasabay noon ay ang paglabas ng sanggol, kaya napangiti siya. Ang kumadrona, maging si Mang Kanor at Aling Josepa ay natahimik. Paano ba namang hindi? Gayong kakaiba ang itsura ng bata na iniluwal ng kanilang anak. Halimaw! Hindi ko matatanggap ang batang yan!" Sigaw pa ni Aling Josepa na nag-aatungal sa pag-iyak. Maging ang kumadrona ay walang nagawa. Nakayuko lang ang ulo na sinunod ang sinabi ni Mang Kanor na balutin ang bata at kailangan nila iyong itapon. Sa katunayan, kinilabutan ng lahat nang makita ang kakaiba nitong itsura. Kulay itim ang balat na kasing itim ng uling. Kakaiba ang haba ng mga braso at binti, tapos hindi ito marunong umiyak. Sa edad nitong ilang oras pa lamang mula nang makalabas sa sinapupunan, ay kaya na nitong humalakhak. Kaya naman, takot na lumapit ang lahat. Sina Bambam at Ami na nangakong magiging ninang sa anak ni Joan ay nagsiatras at natakot. Kaya nangungot siyang hinarap ni Joan ang mga ito. "Ano? Ayaw niyo na sa anak ko?" Patutsada niya pa. Walang nakasagot sa dalawa pero lumayo ang mga ito. Lumapit naman si Mang Kanor at tinitigan si Joan. "Anak, hindi normal na bata ang anak mo. Kailangan natin siyang idispatcha." "Ano? Hindi pwede. Walang sino man ang pwedeng manakit sa anak ko." Pinanlilisikan ni Joan ang mga mata ang kanyang ama. Hindi siya papayag na basta na lang nilang kunin ang kanyang anak. Kaso wala siyang magawa.
nang sapilitang inagaw sa kanya ang bata. Dinala ito ni Mang Kanor sa labas. Gusto niyang itapon na lamang ito at sunugin dahil mistulang alagad ng kadiliman ang batang iniluwal lang kanyang anak. Binalot niya ito ng makapal na kumot at nagtungo sa may batis. Hindi na siya natatakot sa kakahuyan simula nang masugatan niya si Warren. Hindi na rin niya alam kung buhay pa ba ito o patay na. Ang alam lang ni Mang Kanor, naghihingalo na ito sa bahay na iyon nang iwanan nila. Kaagad niyang ipinwesto ang bata sa lupa at pinalibutan ng maraming sanga. Binuhusan ng gasolina at noong lalagyan niya na ng apoy ay nagulantang siya. May nakitang anino ng tao si Mang Kanor mula sa kadiliman. Taas baba ang dibdib nito sa paghinga, tila bagalit at hindi natutuwa sa kanyang ginagawa. Hindi siya nakapiyok nang makitang humakbang na ito papalapit sa kanya. Halos panawan ng ulirat ang matanda sa labis na kaba. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang gagawin niya. Buti na lang, nasa tamang wisyo pa siya para bunutin ang kanyang itak at ihanda sakali mang aatake sa kanya ang nilalang na iyon. Nakaagad rin namang nangyari. Galit na hinarap siya ni Warren at nasindak nang makita ang aswang nitong anyo. "Apo mo, magagawa mong patayin, Mang Kanor?" Mababa lang ang tono ng boses nito, pero alam kaagad ni Mang Kanor na nababalot ng galit ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Iniumang niya ang itak at ginamit na pananggalang. "Huwag kang lalapit dito, aswang! Hindi ka na nahiya! Pati anak ko, biniktima mo pa!" "Nagmamahalan kami, pero anong ginawa nyo? Kayo pa ang sumira sa kanyang pag-asa na sumaya. Hindi na ninyo siya binigyan ng liwanag. Talagang masahol pa kayo sa tunay na halimaw." Sa isang iglap, nagulat si Mang Kanor nang galit na umatake ang aswang sa kanya at pinagkakalmot siya. Sinubukan niyang lumaban, ngunit mas malakas na ngayon si Warren kaysa sa kanya. Para bang pinagbigyan lang siya noong mga panahong natalo niya ito. Halos hindi siya makahinga ng maayos nang gawaran siya ng malakas na hampas nang mahaba nitong kuko sa dibdib. "Ano ba talaga ang kailangan mo?" Angil niya pa habang iwinawasiwas ang itak. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya naman kaagad siyang umatras at hindi na nagtangkang lapitan ang sanggol na tila ba na-corner na ng sarili nitong ama. Nakita ni Mang Kanor nang maingat itong kinarga ni Warren, puno ng pagmamahal. Hinalikan ang noo ng sanggol bago pinainom ng langis. Sa isang iglap, nagulat si Mang Kanor. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata nang magbago ang itsura ng sanggol. Naging tao na ito na normal at hindi na mukhang halimaw. "Ang bilis niyong husgahan ng isang tao, lalo na kapag pangit at maraming problema ang mukha. Hindi niyo na naisip na kaya namang itago ito ng langis at kabutihan ng pag-uugali para maging isang mabuting nilalang. Mas madali niyong itinapon ang bunga ng pagmamahala namin ni Joan, pero ang kasamaan sa puso niyo ay mas lalo niyong pinapairal. Hindi ko ipinipilit ang sarili ko, Mang Kanor. Kung talagang ayaw niyo sa akin, wala naman akong magagawa. Pero kukunin ko ang anak ko. Hindi ko hahayaang saktan niyo siya. Siya na lang ang meron ako sa mundong ito." Wika pa ni Warren at tumalikod na. Hindi niya alam kung saan iyon pupunta. Marahil magtatago na lamang sila habang buhay sa lumang bahay sa gitna ng kagubatan. Pero wala na siyang magagawa. Kailangan niyang ipakita sa kanyang anak na nagawa niya ang bagay na hindi nito inaasahan. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, naabutan niya si Joan na nagwawala. "Saan niyo dinala ang anak ko? Bakit niyo siya itinapon? Mga wala kayong puso!" "Anak, tama na! Kayo ang tumigil, inay! Marami kaming pangarap ni Warren, pero sinira niyo na lahat! Hindi niyo man lang ako hinayaang maging masaya!
Umiiyak na si Aling Josepa dahil sa awa sa kanyang anak. Hindi niya alam kung dapat ba silang magsisi sa kanilang ginawa. Kasama nga nila ang pinakamamahal nilang anak, pero nagiging miserable naman ito at halos mabaliw dahil sa kanilang ginawa. Patuloy na nakikipagtikisan ang anak sa kanyang mga magulang. Hindi siya kumakain o nagpapakita man lang sa kanila. Nasa loob lang siya ng kwarto, nakasilip sa bintana. Gusto niyang isipin na buhay pa si Warren at kasama nito ang anak nila. Isang gabi, hinayaan ni Joan na nakabukas ang kanyang bintana. Wala siyang ginagawa maliban sa pagtitig lang sa kadiliman. Umiiyak at umaasang makikita ang dalawang nilalang na naging pinakamahalaga na sa kanyang buhay. Hanggang sa hindi niya inaasahang matupad ang kahilingan niyang iyon. Nakita niya si Warren, umiiyak at karga ang kanilang anak. Hindi na nakatiis si Joan, kaagad siyang gumawa ng sulat at iniwan para sa kanyang mga magulang. Hindi siya masamang anak, pero ayaw niyang patayin na lang ang kanyang puso. Kaya naman, nang matapos niya ang sulat, ay palihim siyang bumaba. Nagpunta sa likurang bahagi ng bakuran at mahigpit na niyakap ang pamilya niya na naghihintay sa kanya. "Maraming salamat, Warren, at nagbalik ka." Luha ang wika niya pa at hinahalikan ang kanilang anak. "Kahit kamatayan ay tatakasan ko, makasama ka lang, mahal ko." Masuyong wika ni Warren at kaagad hinalikan sa labi si Joan. Kinarga ni Joan ang kanilang anak. "Hintayin mo lang ako at may gagawin lang ako saglit." Wika nito na ikinatango naman ni Joan. Hinayaan niyang gumapang ang kanyang kasintahan sa bubungan ng kanilang bahay. Sumilip ito doon bago pumasok at maya-maya muli ring lumabas. May dinala na hindi niya alam kung ano, pero sigurado siyang isang bagay iyon na makakapagpatigil sa kanyang mga magulang na hanapin pa siya. Ilang minuto lang ang itinagal ni Warren hanggang sa muli itong bumalik sa kinaroroonan niya at masuyong hinalikan ang kanyang kamay. "Halika na, mahal ko, sumama ka na sa akin. Hindi na nila tayo gagambalain pa kahit kailan." "Ano bang ginawa mo?" Natatawa niyang wika na nanumbalik na ang kanyang sigla. "Basta, malalaman mo bukas. Halika na makapagpahinga ka na rin. Nananabik na kami ng anak mo na makasama ka." Wika ni Warren at inakay na ang kanyang mag-iina pauwi sa luma niyang bahay. Sa kanilang tahanan kung saan nabuo ang kanilang malalim na pagmamahalan. Inaumagahan, katulad ng dati, ay pumasok si Aling Josepa sa silid ng anak niyang si Joan. Dala niya ang gatas at paborito nitong kakanin na siya mismo ang nagluto. Unang beses kasi na hindi niya naririnig ang paghikbi ni Joan sa gabi, kaya naisip niya na baka kumalma na ng tuluyan ang kanyang anak. Nakita niya ang dalaga na maayos na nakahiga sa kama nito, nakakumot at nakapikit. "Joan, anak, bumangon ka na muna. Eto, dinalhan kita ng agahan, oh." Wika ni Aling Josepa at nilapitan ang dalaga. Kinabahan siya nang makitang maputla na ito sa malapitan. Hindi man lang gumagalaw o sumasagot si Joan, kaya gayon na lang ang pagkabog ng kanyang dibdib. Tinitigan niya ang mukha nito, ang nanlalalim na mga mata at mapuputlang labi. Nang hawakan niya si Joan, kasing lamig na ito ng yelo. "Diyos ko! Joan!" Palahaw niya at natatarantang tinawag ang kanyang asawa. Nag-iyakan sila nang mapagtanto nila ang isang bagay na sinapit ng kanilang anak dahil ipinagkait nila ang gusto nito, ang kamatayan. Pumanaw ang kanilang anak sa sama ng loob, kaya naman gayon na lang ang kanilang pagsisisi. Sa isang lamesa, nakasulat ang mga katagang mahal na mahal ni Joan ang kanyang mga magulang
at babantayan niya ang mga ito hanggang sa kanilang pagtanda. Hindi tuloy nila alam kung namatay lang ba talaga ang dalaga o pinili nitong magpakamatay dahil sa labis na lungkot. Maging ang kanilang mga kaanak at lahat ng nagmamahal sa dalaga ay nakiramay. Inaalala ang masasayang alaala na kasama pa nila si Joan. Sa hindi kalayuan, pinagmamasdan sila ni Joan at ni Warren. Malungkot pero walang pagsisisi sa kanilang ginawa. Mahal, pinagmukha kitang lumisan na para hindi ka na nila hanapin. Sa pamamagitan ng katawan ng saging, aakalain nila na pumanaw ka na ng tuluyan. Ito lang ang alam ko na paraan para magkasama tayong dalawa na hindi na nila tutugisin. Niyakap ni Joan ang kanyang nobyo na kalaunan ay magiging asawa niya na rin. Maraming salamat sa pag-intindi mo sa kanila, mahal ha. Kahit ilang beses nila tayo binigyan ng pagsubok at hindi ko alam kung paano natin malalagpasan, hindi mo pa rin ako sinukuan. Mangiyak-ngiyak na wika ni Joan. Walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang na ang inilibing nila ay hindi naman talaga si Joan, kundi isang katawan ng saging na ginawa para maging kapanipaniwala ang kanyang kamatayan. Mula noon, nanatiling lihim ang kanilang tahanan sa gitna ng kagubatan. Naglagay si Warren ng karagdagang patibong at panligaw na mga bagay para hindi matunto ng mga tao ang kanilang tahanang tinitirhan kahit pakailan. Habang lumalaki ang kanilang anak na si Joseph, ginagawa ng mag-asawa ang lahat para maging mabuting nilalang din ito. Hindi kagaya ng ibang aswang. Kontento na rin si Joseph sa laman loob ng mga hayop kagaya ng baboy kung saan marami silang alaga. Tuwing sumasapit ang kanyang kaarawan, inuutusan siya ng kanyang ina na silipin ang kanyang lolo at lola. Kahit papaano, nagawa namang umusad ni Mang Kanor at Aling Josepa nang wala na ang kanilang anak. Dahil hindi nila nakikilala si Joseph, nagpanggap ang bata na anak ng isang mayamang pamilya. Nakasakay sa magarang kotse at nakikipagkaibigan sa kanila. Hindi nila alam na ang buhay ni Warren noong hindi pa ito nagiging aswang ay sadyang marangya at nasa kanya na ang lahat ng magagandang bagay na pinapangarap makuha ng isang naghihikahos na pamilya. Sa pamamagitan ni Joseph, hindi nila pinabayaan ang matatanda. Paunti-unti nila itong tinutulungan hanggang sa masayang pumanaw ang dalawang matanda na mga magulang ni Joan. Hindi na ipinagtapat ni Joan na nabubuhay naman talaga siya at hindi patay. Ayaw na niyang guluhin ang tahimik na pamumuhay ng kanyang mga magulang na alam niyang labis na ang pagsisisi sa kanyang pagkawala. Naging maayos ang kanyang kalagayan nang makasama niya si Warren. Totoong aswang si Warren pero hindi nito ginagawa ang mga bagay na kinakatakutan niya. Ito rin daw naman ang iminulat kay Warren ng kanyang mga magulang bago pa man ipasa ng mga ito sa kanya ang kapangyarihan. Aswang ka man o hindi, masaya ako, Warren. Nakasama kita. Naging parte ka ng buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako buhay at humihinga ngayon. Hindi na tayo magkakahiwalay, mahal. Madamdamin niyang saad sa kanyang asawa. Kahit kailan, hindi ka rin naman nawaglit sa isip ko. Mahal na mahal kita, aking reyna. Ganting wika nito sa kanya, kaya nagngitian silang dalawa. Masuyo siyang niyakap ni Warren. Napapansin niyang unti-unti na silang tumatanda. Si Joseph naman ay nagbibinata na. At ang nakakatuwa ay hindi nila ito kinukulong sa buhay na meron sila ngayon. Hinayaan nila ang anak na i-explore ang mundo. Ayaw nilang ikulong ang anak sa buhay na alam naman nila na kahit kailan ay hindi talaga nito pinangarap. Siguro masaya na ang binata na may mga magulang siyang sinusuportahan ang lahat ng kanyang gusto. Pero alam nila na ang isang tao ay may kagustuhan din na makilala ang sarili sa pamamagitan ng pagkatuto, kagaya ng ginawa ni Joan
nang siya naman ay nagdalaga. Ang dating nakakatakot na kakahuyan ay unti-unting nagbago. Para sa kanila, nagsilbi itong kanlungan ng kanilang pagmamahalan. Pero kung ang ibang tao ang pagsasalaysayin, iba ang kanilang ipinagkakalat sa kanilang mga anak. Mga bagay na wala naman talagang katotohanan. Mga kwentong hindi naman talaga nila alam na puro kasinungalingan lamang. Huwag kayong pupunta sa kagubatan mga apo. Baka kayo mabiktima ng mag-asawang aswang na nakatira sa loob noon. Wika pa ng isang matanda na dating kapitbahay nila Joan. Wakas.